Oras na ng totoong drama at makapigil hilinga aksyon. Tunghayan ang mga nadokumento naming pagpapamalas ng kabayanihan at walang takot na pagtupad sa tungkulin. Hatid namin ay mga impormasyong maaaring makapagligtas sa inyong buhay sakaling kayo naman ang malagay sa peligro. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Ito ang Rescue. Nalala po na ha, may reklamo po laban sa inyo, Nay. Sunog, baha, lindol, aksidente at rumiresponde. Bawat oras at minuto. At ang buhay namin dito. Kapalit ng 500 piso na pinambili ng libro ng kanyang mga magulang para sa kanyang kapatid. Isang minor de edad na babae ang napilitang mamasukan bilang kasambahay. Pero ang pagbabayad utang ni Neneng, kanya nang itinigil bago maging mitya ng kanyang buhay. Ako po si PO2 Julita Dabu. Kasalukuyan naka-assign sa Caloocan City Police Station, particular sa Women's Desk, na naka-assign as investigator. Usually, ang mga cases na hawak niya is ang specialty niya is sa women's or yung sa BAUSI Law, Anti-Violence Against Women and Their Children, or yung CICL, at saka yung 7610 or yung tinatawag natin child abuse. Nung dumating pong batang po sa aming opisina, nakayapak siya at halos kala mo'y takot na tipong mayroong humahabol sa kanya. Anong trabaho niya? Anong ginawa niya sa'yo? Susubo na wala ko ito. Yung pula niya yung pula. Bakit di siya sinasabalo pang napalo ko dito, tapos ano pinapalo niyo? Nasabi nung bata na simula nang dumating siya rito sa Manila, bukod sa pagtitinda, inutusan pa siya ng pagsasahin, pag-iigib. Tapos kung hindi niya masunod, sinasabunutan siya o binabatukan. Pwede nung buwas ka dito sa Manila, ikaw lang mag-isa, hindi ka kasama ng mga hindi. Ay, binayaran yung nanay mo, isang province? Hindi. Kung walang daw nagbibandog pagbili ng loob ng mga kapatid ko. Tapos ikaw yung kapatid dito, nagtatrabaho ka sa kanya. Oo. May kontak ka doon sa mga magulang mo? Lang yung ate ko yung nanggol niya. Ha? Yung ate ko lang po yung nanggol niya. Asan ba ating mga yun? Sa pagkakas naman. Sa pag... Ano na siya siya, maligal sa Pangasinan, siguro sa ganun ng kami hindi na maltrato man. Gusto na makinig sa napapasya. Nakatakas lang siya. Nakipag-coordinate ako sa mobile unit ng aming stasyon para humingi ng police assistance para makuha yung taong nanakit dun sa bata. Pero yung mga ginelas siya. Yung parang nangyayari. Sige, Pagkagaling sa mobile unit, ay dumiretso kami sa barangay kung saan nakipag-coordinate kami dito dahil itong nakakasakop dun sa lugar kung saan naninirahan yung tao na sinasabi ng bata na nanakit sa kanya. Kasama lang tanong. Diba, Ne? Alin? Puro mo. Alin dyan? Yung ba yun? Saan dito? Ito yung mismo? Yung kulay ko nila. Kulay green yung gate? Oo. Turo mo ha. Turo mo kasi yan ha. Hindi kasi pa tumakas po eh. Tumakas po siya, hindi nagpaalam. Tumakas lang po na sa loob. Huwag na, okay na.
Pinadala lang ang nanay niya rito. Magkano kayo, di ba? Wala naman siya trabaho, nagbabantay ako sa tindahan. Trabaho yun. Hindi, sir. Wala akong bayad? Meron, may bayad. Totoo nga. Kaya siya ng ano, ng pag-aim ng magulang niya doon Pag may kwento, trabaho yun. Hindi, sir. Bantay lang naman, nakaupo. Ano ang tawag mo? Tagatanggap ng pera yun, sir. Paano trabaho po yun? Kanya ngayon. Yan ang mga problema yung matanda, sir. Nangihilig na sa Na habang iniimbitahan namin, ang taong nanakit sa bata ay may bigla na lang sumulpot na isang babae at nagwawala. Kita mo? Yung isa yung nakayelo. Hindi ko yung kilala yun. Hindi mo ano yun? Hindi mo ba kamag-anak yun? Nakalaunay aming nakilala na ito pala ay malugang nung suspect na aming hinahanap na kung ano-anong pinagsasabi niya na wala naman siyang kinalaman. Nanay, ano Ito ba yung nanakit sa'yo? Kasi tumakas Ito siya yung naman, mo. hindi na naghanap sa kanya. Pinupulutan ako sa barangay. Umiano lang po na ha, may reklamo po laban sa inyo, Nay. Paglabas mo matanda mula sa kanyang bahay, ay positibo itong tinuro ng bata na siyang nanakit sa kanya. At sinabi namin na kailangang sumama siya sa aming opisina upang malaman ang katotohanan hinggil sa reklamo laban sa kanya. Kusang loob namang sumama ang matanda. Pagkatapos makuha ang taong nirereklamo, ito ay dinala namin sa ospital kasama ang biktima upang ipamedical bilang SOP or Standard Operating Procedure bago i-turn over sa jail. Sabi mo na, bago wala na yun, maihatid lang kita. Kasi, sabi mo na, ikaw na umalis. Kapag di mo tayo nababayad mo yung utang mo, sabi mo sa akin. Hindi kita matiis na hindi ka aalis. Ang sabi ko sa'yo kanina. Sabi niyo pa sa akin, tumakbo ako. Uli niyo, sabi mo sa akin. Hawakan niyo. Hawakan, hawakan, walang Pero naiingat ko ba? Sabi ko sa iyo, alam niyo lang yung daily siya. Uli niyo, sabi mo. Alam ko, ininuntitan nga. Alam niyo ba kung bawal po yun? Hindi, yung nanay kasi. Ang nanay niya nagbigay sa akin. Hinanap-hanap ako sa malasiki. Pwede mong kasuhan doon, ma'am.